sa inyong lahat. Tuligsain lang po natin itong mga kawatan sa gobernong ito, mga switik, mga demonyo, mga satanas, mga hudas sa gobernong ito na walang inatupag kung hindi ubusin ang pera ng bayan, mga kababayan. Nilagay sila ng taong bayan dyan para pagsilbihan ang bayan. Ang ginawa, ubusin ang pera ng bayan. Yan ang mission nila, mga kababayan. Nakakalungkot lang po, hindi na po sila nakukontento sa milyon, bilyon, trilyon na po ang kanilang ninanakaw sa bayang ito, mga kababayan. Pababayaan na lang ba natin gawin nila yon sa bayan natin? Na habang tayo, ang ordinaryong mga Pilipino na naghihirap, sila naman, mali-malitang pera ang inuuwi sa kanilang mga tahanan. Mga ganito, kaganib, kahayok sa kwarta ang mga nanunungkulan sa gobyerno, mga kababayan. Partikular na sa administrasyon ng Marcos. Lalong-lalo na ang administrasyon ni BBM. Ang ninakaw nung mga nakaraang presidente, kinuha lang ni BBM ng 3 taon, mga kababayan. Yan ang nakakalungkot lang isipin, mga kababayan. Pakinggan lang po natin tong favorite song ng ating kagalang-galang kapitag-pitagan na presidente ng Pilipinas na si BBM, mga kababayan. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos bangag, Marcos bangag, Marcos bangag, 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 bangag, Marcos bangag. Yan po, mga kababayan, ang favorite song ng ating kagalang-galang na presidente ng Pilipinas, mga kababayan. Yan po yung favorite song niya, mga kababayan. So, pakinggan naman po natin ang kanyang karanasan. Hindi umano, nung pagpunta niya sa South Korea, napilit niyang kinakamayan ang presidente ng China. Mga kababayan. Kasi nga po, parang nakakahiya po ang ginawa ng ating presidente rito. Kasi lutang po talaga siguro to. O, alam ko, ang lutang si Leni Robredo lang eh. Pero ito, masaol pa sa lutang ito, mga kababayan. Wala ho ito siguro sa, kasi ang presidente siya, alam niya na ang isang bagay, pag gusto mong kausapin ng isang presidente, may protocol po yan na sinusunod. Itong presidente nito, parang nasa party lang, na nagparty-party sila, na lalapit lang siya basta-basta doon sa presidente ng China. Hindi ho ganun ang protocol eh. Hindi ka basta-basta makakalapit, kahit presidente ka pa ng isang bansa, kung dapat kang lapitan o lumapit, kailangan mo pong humingi doon sa protocol ng abiso. Hindi yung basta-basta ka na lang lalapit doon sa isang presidente, mga kababayan. Ganun po ang protocol. Presidente siya. Alam na siguro yan, mga kababayan. So, pakinggan lang po natin ang ating kagalang-galang na presidente na si BBM, mga kababayan. Kung ano po ang kanyang karanasan. The only time I was able to speak to President Xi Jinping was in our last leaders retreat meeting. And the reason why, ang hirap lapitan talaga. You know, meron kaming holding room. But every time he comes in, he's surrounded by security. So, ang hirap lapitan. Ayoko namang mamilit. Baka suntukin pa ako ng security guard niya. But when we came to the end, sabi ko, nakakahiya ito. Hindi pa ako bumabati. Hindi ba? Baka kung anong sabihin, baka naman ma-offend. Sabi ko, so I was able to speak. Yan, nakakahiya lang daw, sabi niya. Nakakahiya. Alam niya pala eh. Ulitin lang po natin, mga kababayan, yung sinabi niya po Ulitin lang po natin. To President Xi Jinping was in our last leaders retreat meeting. And the reason why, ang hirap lapitan talaga. You know, meron kaming holding room. But every time he comes in, he's surrounded by security. So, ang hirap lapitan. Ayoko namang mamilit. Baka Kasi nga po, Mr. President, may protocol po, Mr. President. Hindi mo ba alam yun, Mr. President?
Dapat sabihin mo dun sa head ng security niya na pwede bang makausap ang presidente para yung head of security niya, yun ang magsasabi doon sa kanya. Yung mismong lumapit sa inyo, yun dapat yung kausapin kung papayagan kang makausap siya, Mr. President. Ganun ka rin naman eh. Hindi mo ba ginagawa yan sa iba? Di ba? May protocol. Alam mo dapat yun. Bakit mo isisiksik yung sarili mo kung wala ka naman talagang abiso na makipag-usap sa kanya? Para kang nasa party lang. Para kang gate... Mga hindi basta-basta mga tao yan, Mr. Ikaw rin, hindi ka rin naman basta-basta tao. Pero bakit mo nilabag ang protocol? Di ba po? Kung hindi ka ba naman... Sobrang na siguro talino mo, hindi mo na alam kung anong unahin mo. Susundin mo ba yung protocol o magdidesisyon ka na lang? Sa bibig na nga mismo mo, natatakot ka dahil baka bugbugin ka ng mga security niya. Di ba? Kasi nga po, may protocol po. Kaya nga kayo nasa holding area eh. Para pagka time mo nang kausapin ka, kakausapin mo. Kayo, di ba? Pag oras na pwede na, kakausapin ka. Kaso mo, ikaw, atat ka. Tapos kung batikusin mo siya sa ASEAN, nagsumbong ka pa sa iba't ibang bansa. Para kang bata doon. Pero kung batikusin mo ang China, ganun na lang. Tapos nung nagkita kayo sa South Korea, gusto mo nang makipag-usap. Matapos mong batikusin yung tao, gusto mo makipag-usap. Parehas lang kayo ng defense minister mo na si Gibo Chudoro na nagmamalaki. Dumaan daw yung defense secretary ng China, hindi raw niya kinausap. Anyayabang ninyo. Parang ang laki-laki ninyo. Parang ang laki-laki nating bansa. Kala natin kung ano yung pinagmamalaki natin. Wala naman tayong pinagmamalaki. Tuloy lang natin itong kahangalan ni BBM, mga kababayan. Tuloy lang natin itong kahangalan niya. Suntukin pa ako ng security guard niya. But when we came to the end, sabi ko, nakakahiya ito. Hindi pa ako bumabate. Hindi ba? Baka ako anong sabihin, baka naman ma-offend. Sabi ko, so, pinilit ko makapunta sa kanya. And I said, yeah, congratulations on your assumption of the Tanga ka. Ba't mo pinilit? Kasi nga, hindi mo naman kailangan yung batiin eh. May oras dyan, Mr. President. Pagkatapos ng meeting, kung ano man yung pagmimitingan ninyo dyan, doon ka pa lang lalapit sa kanya-kanyang kung sinong gusto mong lapitan. Kasi tapos na nga ang meeting, adjourn na, so kamayan na yan, di ba? Ba't hindi ka makapag-antay, Mr. President, sa pag natapos yung meeting na yan? Bakit hindi pa nga nag-uumpisa, ang pinakilala pa lang ng South Korea si Xi Jinping, kinamayan ng South Korea, ikaw naman, bigla kang pumasok. Di ba? Para kang gate crasher. Ano ba, lutang? Talagang nakakahiya ka. Nakakahiya ka, Mr. President. Hindi ka nakakatuwa. Ito. Chair Natin siya. for the following APEC, and I hope to do good work together with you. That's it. Mabilisan lang eh. Mabilisan lang talaga. O kasi wala nga sa ano yun eh. Kung hindi ka ba naman hangal, wala kasi sa yun, mga kababayan. We love our babies so much. Kaya we only give them the goodest. Yan ang nakakalungkot lang na itong Very presidente large natin scale talagang, protest. di ba? Yan ang nakakalungkot, mga kababayan. Kasi nga, itong presidente natin parang hindi alam yung ginagawa. Sa kanya na rin bibig mismo. Di ba? Nahirapan siya. Kasi nga, wala pa siya sa, pagpapakilala pa lang ng kay Xi Jinping ng South Korea, nilapitan niya na para kamayan. Para matapos mong bira-birahin doon sa ASEAN, tapos ngayon lalapitan mo, kakamayan mo para kukumustahin? Beso-beso kayo? Naku, Mr. President, hindi ko lang alam kung anong tumatakbo sa utak mo. Hindi ko alam kung tama ba yung ginagawa mo dyan. Kasi may protocol. Presidente ka eh. Alam mo dapat yun. Hindi ka rin basta-basta malalapitan ng isang sa protocol kung hindi mo sasabihan yung nakadikit dyan sa'yo. O, kailangan kong kausapin yan. Makipag-usap ako. Hindi basta-basta lalapit ka na lang. Di ba? Hindi naman talaga
Bakit mo hindi sinunod? Ikaw, para kang ano, ewan. Hindi ko maintindihan kung anong utak meron ka, Mr. President. Matalino ka naman. Sabi mo nga, Harvard ka pa nagtapos. Pero ang dami mong mga desisyon na palpak. Iba yung sinasabi mo ngayon, iba bukas. Hindi mo alam kung ano na totoo talaga. Tama pa ba yung tumatakbo sa isip mo? Ulo, nalango ka na sa alak. Ano po, Mr. Nakakahiya po ang ginawa natin ng presidente natin sa APEC. Kasi nga po, isipin mo naman, galing sa ASEAN, kung paano siya humingi ng tulong doon sa kapwa bansa niya, laban sa China. Kasi nga, masyado na daw binubuli ang Pilipinas. Anong sagot sa kanya ng Malaysia? Hindi namin kaaway yung China. Ang makakaayos lang yan, in between, tayo lang din. Hindi natin kailangan ng ibang tao. Diba? Pero itong presidente na to, nung nakita si Xi Jinping, parang, gusto ka agad lapitan, kausapin. Para ano? Pakipag-usap kayo, humingi ka ng formalidad. Bakit ayaw mong humingi ng appointment na pumunta ka ng China? Kasi nga, mapagmalaki kayo. Kasi iniisip ninyo, kakampi niyo yung Amerikano. Pero ano sabi ni Donald Trump? China is our friend. Strong friend. Ikaw, friend ka ba ng China? Hindi. Friend ka ng Amerika? Oo. Pero ginagamit ka ba ng Amerika? Oo. Di ba? Pinagkakitaan ka ba ng Amerika? Oo. Totoo yan, mga kababayan. Kumikita ang Amerika sa atin, hindi tayo kumikita sa Amerika. Saan ka makakita? Doon sa ASEAN, na lahat ng bansa na nandoon na umattend, zero tariff. Pag tayo, 19%. Di ba nakakatawa, mga kababayan? Pwede naman pala na zero tariff eh. Bakit bukod tangi tayo ang Pilipinas na pag umangkat, 19%? Tarifa sa Amerika. Samantala, yung mga kapitbahay natin, zero tariff sa Amerika. Oh. Di ba? Sinong magaling? Si BBM magaling? Palakpakan. Kasi mayroon tayong bawat import natin sa Amerika, may tariff tayo. Pag sila kumuha ng produkto sa atin, wala silang babayarang tarifa. Ang galing ng presidente natin, mga kababayan. Very good po talaga. Yan ang napakabuti ng presidente natin. Yan ang mga loyalistang tanga na sunod kay BBM, na pumapayag si BBM na ang karatig bansa natin, zero tariff sa Amerika, samantala tayo, 19% tariff sa Amerika. Yan ang mga desisyon ng mga di ba? Mga kababayan. Tapos, birahin ang China, doon sa ASEAN, humingi siya ng tulong, anong pagpunta niya sa APEC, gusto niyang kamayan ng China, makausap para matapos mo akong birahin, makikipag-usap ka sa akin? Walang ganun, Mr. President. Di ba po? Nakakalungkot po na ang presidente natin parang may mali. Sino ba nag-uutos sa kanya dyan na ganitong gawin niya? Di ba po? Parang may mali po talaga, mga kababayan. Hanggang dito na lang po muna ako, mga kababayan. Ako po ulit si Deo Durano, TV 2.0. Palambing naman po ng like, share, and subscribe po to my YouTube channel, Deo Durano TV 2.0. Para po sa mga batang may autism na tinutulungan ko po, mga kababayan. Marami pong salamat sa inyo. God save the Philippines.